we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Sa pagigo sa magnitude 7.4 nga linog ni atong Sabado sa gabi, usa ka kinabuhi ang nakalas sa Bislig City, Surigao del Sur. Padayon sab nga nasinati ang aftershocks, labi na sa inatuan nga moy epicenter sa linog. Atong sayro ng update niini pinaagi sa report ni Argil Relator nga live manukad sa hinatuan Surigao del Sur. Argil. Sara, matag karon ug unya bati kay nato no ang pagtayog sa managrahing lugar sa Surigao del Sur ug gani sa gidugayon sa pagtayog no mabati gid nimo mura na kag malipong ang experience sa mga tao dinhi ug kagabi tungod sa kakusog sa pagtayog ni bakwit na sab sila sa evacuation center ug kaganihang alas 3 sa kadlawon dunay na sinati nga magnitude 6.8 nga linog kung asang epicenter anaa sa Caguait, Surigao del Sur. Nangataga kining mga baligya sa usa ka tindahan sa barangay Mangagoy sa Bislig City sa Surigao del Sur dihang mitayog ang magnitude 7.4 nga linog Sabado sa gabi kung asa natala ang epicenter sa hinatuan Surigao del Sur. Natunga sab ang atop ni ining covered court sa sitio Tabok, Barangay Aquino, hinatuan. Tungod sa kakusog sa linog, nabati kini sa managlahing lugar sa Visayas ug Mindanao ug mipagawas og tsunami warning ang FIVOLCS. Gilayong mibakwit ang mga residenteng nagpuyo doon sa dagat o low-lying areas padulong sa taas nga lugar. Midagsa sab sa evacuation centers ang mga residenteng mibakwit. Alas 3:23 sa kadawon gahapon, dihang gitangtang sa FIVOLCS ang tsunami warning o bibalik sa ilang panimalay ang mga residente. Sa inisyal nga tala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa hinatuan, anaa sa 68 kabalay ang totally damaged ug 209 ang partially damaged. Usasab ang namatay nga giilang si Kevin Paul Nombrado, 30 anyos, human madat-ugan, samtang natulog og konkretong pader sa CR sa ilang balay sa Purok 2, Barangay San Vicente, sa Bislig City, Surigao del Sur. Tulog na atong higayuna dinhi sa iyang mismong katre ang biktimang si Kevin Paul dihang mitay-og ang kusog nga linog. Resulta, kalit lang nga nag-collapse kining pader silang CR nga kilid lang sab siyang katre. Hinungdan nga nadat-ugan siya og maayong pagkaipit niya. Sumala sa FIVOLCS, miabot na sa kapin 1,600 ka aftershocks ang natala sa Surigao del Sur sukad miigo ang linog Sabado sa gabi. Gani sa tunga-tunga sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa mga apektadong residente. Baba lang. Gawas. Baba lang, wala lang sa'yo. Gawas. Busa, tungod sa sunod-sunod nga aftershock, andam na ang pipila ka mga residente sa pagbakwit. Dunay daladala ang ilang backpack. Naapaghapon kahadlok gyud, nervous gyud. Gamay lang mulihok agad lamisa biskan wala pay aftershock. Ang huna-huna aftershock na pod. Dili katulog kami oy. Kaganiha ra gani sir, wagid kami katulog. Dunay manakay sa bangka aron mo bakwit gikan sa sitio Tabok, Barangay Aquino. Lakaw dayon mi, lakaw na ron, naog na. Kasi unda lang gamit lang. Yung sinina. Ano sa ibatik karon mo Na, nakuyawan gani ko. ang uban nag-antos sa pipila ka kilometro nga pagbaklay. Oo, kamo masakyan na namo. Unya sa kalisod nga niya. Kapoy. Og ang uban dinhi sa tricycle na lang una nila mga tulog. Nan, sudo. Grabe, maorag gihapon gabi. Mga hapit namin nga trauma. Naguyog sa balay. Pagkabuntag, dunay mga nanguli apan doon na sa ipiling magpabilin usa sa evacuation center.
Samtang kaganinang alas 3:49 sa kadlawon, nakasinati og magnitude 6.8 nga linog ang lungsod sa Caguait nga mo'y epicenter sumala sa Fivox. Sa inisyal nga ihap sa MDRMO, ana sa 10 ka balay ang totally damaged ug 110 ang partially damaged. Nagparayon pa ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa maong lungsod. Hinoon, walay natalang samdan ug naangin sa pagtayog. Apan sagad sa mga residente nga naa sa barangay poblasyon nga duol sa dagat, manguli sa ilang mga balay ug adlaw apan mubalik sa evacuation center pagkagabi. Ing-ani na matud pa ang ilang ginahimo sukad ang pagtayog og magnitude 7.4 nga linog sa lungsod sa hinatuan. Sara, gawa sa class suspension, gianunsyo sab sa LGU hinatuan na suspendido ang operasyon sa Enchanted River. Samtang gianunsyo sab sa kining sa usa ka lungsod no kining gilinog sab nga ang tanang tourism activities kay suspendido sab ang operasyon. Balik nimo sab. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, Argil Relator. Nakatala sab og danyo sa mga infrastruktura ug mga gambalay sa lain-laing lugar sa Davao Region. Patay ang usa ka buntis sa Tagum City, Davao del Norte, human maigo sa usa ka natumpag nga pader. Ani ang report ni John D. Esteban. Sugayo, oh my God! Naundang ang inom nining grupuha sa rooftop sa usa ka hotel sa Tagum City, Davao del Norte ug igo na lang sa paghupo human maglisod na og balanse sa kakusog sa pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog niadtong Sabado sa gabi. Sa Purok 3, Barangay La Filipina, patay ang 30 anyos nga duha ka bulang buntis human maigo og konkretong pader. Giila ang biktima nga si Joy Hemarino. Sa wala pamitayog ang linog, dinhi daw nagpwesto ang biktima nga nagtindog gawas sa ilahang balay. Dihang mihapak ang 7.4 magnitude nga linog, natumba ning 12 feet nga pader ug naigo sa tangkugo ang biktima. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara gihapon kining dead on arrival. Naangol sab tungod sa natumpag nga pader ang iyahang mag-amahan, ang iyahang 7 anyos nga anak luwas na samtang naka-admit pa sa ospital ang bana. Istorya sa akong apo, ma'am, kani bitaw suga bitaw kanang si aning buto ba. Unya sabay brown out, sabay po ni siya hagba. Pag iwag niya ang kani ug kani nag-abot na siya. Mayang naispatan niya ang iya pong tito. Nagsigig bira sa iyang asawa. Okay. Nangatagak sab ba mga buak nga glass wall o tiles sa Tagum City Hall. Ang mga glass wall, glass doors ang damage, mga sa ceiling niya, mga pisami, at mga tiles. So, katora man ang mga niya sa CR. Sa CR na to, sa CR, pati mga damage sa mga tiles gihapon. But ang iyahang integrity niya sa iyahang sa structure okay man, wala problema. Dili lang magpanik every time nga na mga ingan nga panghitabo. We will be expecting daghan pa man siya aftershock mahitabo. So dili lang ta magpanik. Sundo lang nato totong permanente nga ginabuhat ng mga regular drills. Sa Kapalong, Davao del Norte, nang gawas ang staff sa usa ka convenience store sa Barangay Maniki tungod sa kakusog sa linog. Nangahulog ang mga soft drinks ug ubang baligya. Sa Barangay New Cortez sa New Corelia, Davao del Norte, mibulag sa yuta ang deck niining tulay human ang pagtayog. Gipasara una sa LGU ang tulay ug girekomenda ang temporaryong pagbutang og steel bridge aron dunay kaagian ang mga residente. Sa Davao City, nangahulog ang debris niining condominium unit sa Barangay Barrio Obrero. Sumala sa condo unit owner, wala na nangatulog dito ang iyahang mga renter tungod sa tumang kahadlok ug basin duna pay aftershock. Gikordon sab sa BDRRMC sa Barangay Matina Crossing ang overpass, human makitaan og liki. Hinuon giablihan kini human masuta sa City Engineering's office nga luwas kining gamiton. Samtang ang southbound lane sa Bolton Bridge, temporaryo sab nga gipasara. Apan human masiguro ang structural integrity niini, gipaagian na kini sa mga motorista.
Nagpatuman sa work o class suspension ang daghang LGU sa Davao Region alang sa inspeksyon sa mga gambalay human sa pagtayog. Gisuspende sab ang klase sa tanang level sa Kidapawan City ug Makilala tungod sa linog. Kini alang sa ipaigayong inspeksyon sa mga school building. Kahinumduman nga nakasinati sabog kusog nga linog ang maong mga lugar niadtong 2019. Samtang nagmugna og stratehiya ang Office of the Civil Defense nga gilaumang mapatuman sunod tuig aron mahimong andam ang publiko kung dunay pagtayog. Nakig-alayon ta sa DILG, ang direktor nga pagkahuman sa ilang training sa newly elected officers, maghimo siya circular nga all year round ang OCD o DILG mag-partner para i-train ang mga barangay. To capacitate them na mag-conduct sila drill sa mga tao. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa sa mga main nga tulay sa Cagayan de Oro City nga JR Borja Bridge nakitaan og crack human ang sagunson nga kusog nga linog nga nasinati sa Mindanao. DPWH Region 10 gisuta gilayon ang maong tulay. Ani ang report. Human nga nitayog ang magnitude 7.4 nga linog sa Hinatuan, Surigao del Sur ug sagunsong aftershocks niadtong weekend. Adlawng Domingo nakitaan og pagliki ang usa sa mga main nga tulay sa Cagayan de Oro City, ang JR Borja Bridge. Busa gilayong gisuta sa mga personahe sa Department of Public Works and Highways Region 10, City Disaster Risk Reduction Management Department o CDRRMD, uban ang Office of the Civil Defense o OCD-10 ang tulay. Sa assessment sa DPWH, ilang nakita ang minor cracks o isolated cracks lamang kini. Ang liki wala makaapekto sa kinatibuk-ang tulay, inay sidewalk lamang ang apektado. Wala na sab nanginahanglan nga sirad-an ang maong tulay. Ang reason gyud diha sir Sai is nag-keep off ang concrete sa sidewalk diha sa dapit sa expansion joint kay walay gap, minimum rag nagbangga ang duha ka semento na ay pressure mo nang nag-crack siya. Adlang Lunes, gibalikan sa mga personal sa DPWH ang mong tulay alang sa mas makuti nga pagsusi. Ilang nakitang solusyon sa crack ang pagbutang og cement epoxy aron malikayan ang posibleng pagkatay sa mong liki. Sa karon sir Sai, ang cement epoxy gina-schedule pa karon nga week, pero as to the exact date wala pa sir Sai kay mag-meeting pa ang atong buhatan regarding ana kung kano sa siya butangan. Karon magpadayon nga maagian ang mong tulay tungod lig-on gyapon kini sigon sa DPWH. Ang atong reminder lang sa publiko, lalo na diri sa syudad sa Cagayan de Oro, nga dili lang mahadlok sa pag-agi diya sa JR Borja Bridge kay base nag-overthink ta nga tungod sa naa siya crack is anytime mahugno na siya. So i-assure lang namo nga dili kay sa karon kanang crack sa sidewalk is dili na makaapekto sa structural integrity sa JR Borja Bridge. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. 11 ka mga miyembro sa Daula Islamia Group lakip ang giingong leader patay sa enkwentro tali militar sa Bukirong Bahin sa Mother Tuayan, Dato Hoofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Pasado alas 12 sa udto niadtong December 1 dihang nahitabo ang operasyon sa kasundaluhan batok mga miyembro sa Daula Islamia Group. Patay sa airstrike ang leader sa Daula Islamia Group ug laing napulo pa ka mga miyembro. Na-recover sab sa otoridad ang napulo ka high-powered firearms nga gilangkuban sa 2 ka M14 rifles, 7 ka mga M16 rifles, 1 ka RPG ug 3 ka mga eksplosibo. Sa karon giila na sa otoridad ang mga namatay. Lakip sa mga namatay mao sila si Abdul Ra Sapal nga naila sab sa alias nga Bro Sapal, ang giingong Amersa DI Philippines ug ang second in command nga si Nasser Ginaid sa Tula nga matud pa maoy mihulip kang alias Abu Turaifi isip leader sa Daula Islamia. Matud sa kasundaluhan gumikan sa operasyon malampusong napugan sa militar ang planong pagpangatake sa mong grupo sa mga lugar nga daghan og tao karong holiday season. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mibisita si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Marawi City. Human ang pagbusikad atol sa misa sa gymnasium sa Mindanao State University sa maong syudad.
Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni James Pauloyap nga manukad sa Marawi City. James? Yes, Sara, sunod-sunod ang pagbisita sa mga tagas nga opisyal sa kapulisan o kasundaluhan dinhi sa Marawi City human ang pagbusikad. Kini aron nga masiguro na sab ang seguridad sa syudad. Subay na sab sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 45 ang samdan, human ang pagbusikad sa bomba sulod sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Domingo sa buntag, nahitabo ang pagbusikad ato sa gipahigayong misa. Dinhi sa mismong sulod sa Muhammad Ali Dimapuro Gymnasium, nahitabo ang dugoon nga pagpamomba nga may resulta sa pagkamatay sa upat ug pagkasamdan sa dili moubos 45 ka mga residente nga misimba adlawng Domingo. Samtang gipasaradan una temporaryo ang maong gymnasium alang sa mga post-blast investigation nga paghahimuon sa mga otoridad. Bantay sarado sab sa AFP ug PNP ang tibuok campus sa Mindanao State University. Tungod ni ini, pipila ka mga tagas na opisyal ang mibisita sa lugar aron masiguro ang seguridad. Pasado alas 10 sa buntag, miabot sa 103rd Infantry Brigade sa Marawi City si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Gisugat kini sa mga tagas nga mga opisyal sa Bangsamoro Autonomous Region. Lakip na si Chief Minister Chairman Alhaj Murad Ibrahim ug Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. Pag-abot sa mga opisyal, diretso dayon kini sa command conference ug security briefing. Whether these are foreigners coming to the Philippines and doing that attack, or whether these are affiliated groups to foreign terrorist groups, no? Or even foreign directed. No? So we're looking at everything. No? We cannot be conclusive at this time. Gikumpirma sab ni PNP Probar Regional Director Alan Nobleza nga usa ka 60mm mortar ang gigamit sa pagpabusikad sa maong IED. Apan wala pa kunoy na recover nga parte sa triggering device. Dili sab kuno makumpirma sa kapulisan ang mga nagkatag sa social media nga giingong suspect sa pagpamomba. During the crime scene investigation, wala hong nakita doon na mga circuit board o timer na magsasabi that it was activated through remote control. As of now, sir, na-rule out na namin na it was not a body-borne IED or body-borne operations. Giklaro sab ni General Browner ang unang giluwatang pamahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang sinabi po ng ating SND is that there are foreign elements, no, na tinitingnan po natin dito. When we say foreign elements, maaring foreign terrorist, maaring foreign ideology, maaring foreign technology, no? So tinitingnan po natin lahat ng mga anggulo na ito. Samtang sa ikaduhang adlaw, human ang pagpamomba, nagmarcha ang puwersa sa kapulisan palibot sa Mindanao State University compound. Sila ang usa ka kumpanya sa PNP Regional Mobile Force Battalion nga motabang sa pag-secure sa MSU Marawi campus. Gawas sa kapulisan, nag-deploy sab ang kasundaluhan ug mga personahe nga motabang sa peace and order sa lugar. An additional policeman will be seen on the streets doing the police visibility. It means an intensified conduct of the checkpoint operations and other anti-criminality operations. Sara, sumala sa SITG MSU nga aduna na sila ginasundan nga person of interest sa pagpamomba dinhi sa maong gymnasium. Apan dili una nila kini mabutyag sa kahanginan tungod kay makaapekto matud pa sa ilahang investigasyon nga ginahimo. Samtang hugot nga seguridad ang ginapatuman sa sulod o gawas nga bahin dinhi sa MSU Marawi campus. Lakip na sab sa tibuok syudad sa Marawi City. O ugmang adlaw gilauman nga mobisita sab si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dinhi sa Marawi City aron nga personal nga sutaon ang sitwasyon sa mga biktima sa maong pagpamomba. Sara. Okay, daghang salamat ug amping sab mo diha, James Pauloyap. Usa ka solidarity prayer ang gipahigayon sa Mindanao State University Johnson alang sa mga biktima sa pagpabomba sa MSU sa Marawi City nga gikamatay sa upat ka mga individual. Ani ang report.
the Mindanao State University. Hugot nga gikondena sa Mindanao State University General Santos City ang gihimong pagpamomba sulod sa Dimapuro Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City niadtong Domingo pasado alas 7 sa buntag atol sa gipaygayong misa kung diin upat ang patay sa hitabo. Kaganihang buntag, usa ka solidarity prayer ang gipahigayon sulod sa MSU Jansan alang sa mga biktima sa pagbusikad. Gitambungan kini sa mga estudyante, faculty ug mga opisyal sa MSU. Nagdagkon sab sila og mga kandila, naghalad og mga bulak alang sa mga biktima. Dungan niini ang ilang panawagan ng justisya sa nahitabo ug seguridad sa katawhan nga ana sa lugar. Human sa insidente sa pagbusikad, nagpahigayon ng emergency meeting ang tulunghaan. Usa sa ilang gisgutan matud pa ang kabag-uhan sa seguridad. We are really sad and we were overwhelmed. The bad news yesterday. Nag-lead down na kami ng mga changes sa security measures natin. We'll be doing a reprofiling of our students at presently occupying our dormitories. I instructed to have a reprofiling of all the occupants of our cottages inside the campus. Kasi may mga occupants tayo na formally they are not connected with the university and may mga bisita din sila. Required na sab nga magbilin og ID ang matag bisita nga mosulod sa campus. Isa-isahon sab og check ang mga ID sa mga estudyante. Ginalantaw sab nila ang pagdugang og mga CCTV labi na sa strategic areas sa campus. Nanawagan sab ang tulunghaan sa mga estudyante nga makighiusa sa pagbantay sa seguridad sa palibot ug i-report kung dunay mga kadudahang butang o tao sulod sa campus. Kauban si Bong Vicencio ug Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dead on the spot ang usa ka lalaki sa General Santos City. Human nabangga sa poste ang iyang gimanihuan nga motor. Patay ang 25 anyos nga si Alvin Stadle. Human kini na disgrasya pasado alauna Miyerkules sa kadlawon sa Macarsigel Road, Barangay Tambler, General Santos City. Saysay sa inahan sa biktima ngadto sa Traffic Enforcement Unit kung TEU Jensan. Gikan sa ilang panimalay ang biktima og migawas kini aron daw unta mopalit og pagkaon. Diyang nabangga sa poste sa kuryente ang gimanihuan ni ini nga motor. Sa kakusog sa impact, dead on the spot ang biktima o guba ang atubangan nga bahin sa iyang motor. Matod sa TEU, posibleng kusog ang pagpadagan sa biktima sa iyang motor. Sobring pahibangno sa otoridad ngadto sa mga motorista, batasanon ang defensive driving. Naka-helmet siya. Pero tanggalin yung helmet talaga sa kanya, sa ulo niya. Sobrang lakas ng pagpatakbo niya. Kaya nga, sa mga rider natin, dapat tandaan na tayo. Yung tama lang talaga yung speed natin. Gilusad na sa Provincial Library sa Cotabato Province ang Book Mobile Library Services nga magamit sa mga estudyante aron makakat-on pinaagi sa mga educational video ug uban pa nga ilang ma-access sa tablet. Kapin 150 ka mga young learners sa Palanggalan Elementary School sa Carmen, Cotabato ang nakabenepisyo sa Book Mobile Library Services sa Provincial Library sa Cotabato Province. Nahingang hasab ang mga bata sa mga nakita nilang educational videos gikan sa tablet nga makadugang pa sa pagbaid sa ilang kahibalo. Gilaraw sa mga programa nga maingganyo ang mga bata sa pagbasa ug pagkat-on gamit ang modernong teknolohiya sa library sa probinsya. Usa ka 101 years old nga lolo sa Zamboanga del Sur ang nakadawat og 100,000 pesos isip usa ka centenarian awardee. Gikalipay sa usa ka indigent nga lolo sa Barangay San Pablo sa Zamboanga del Sur human makadawat og 100,000 pesos isip reward sa pag-abot niini sa edad nga 101 years old. Ang centenarian awardee gila nga si Juanito Patigayon. Kauban siya mga anak, nakadawat sab si Lolo Juanito o grocery package, usa ka sako sa bugas gikan sa San Pablo LGU ug ang centenarian certificate gikan sa MSWDO. Matod sa Department of Social Welfare and Development Region 9, ang pagpanghatag sa mong award ilawom sa Republic Act 10868
o Centenarian Act of 2016. Tumong niini nga hatagan og dungog lakip dugang benepisyo ug pribilehyo ang mga Filipino centenarian sa nasod. Queendom Live is a huge success. Gidumog kana sa fans aron masaksihan ang powerful performances sa Kapuso Divas with their special guests. Ani report ni Krisa Dapitan. Powerful ug palaban ang performances ni Larita Daniela, Thea Asti, Hannah Presillas, Marian Osabel, Jessica Villarubin ug Julian San Jose sa ilang concert nga Queendom Live niadtong Sabado. Nagpawaw ang Divas of Queendom, belting the hits of Adele. Hangtod sa pag-rap sa Glock 9 hits, usasab sa highlight sa Queendom Live ang ilang solo acts. Giatangan sab sa concert ang special song and dance numbers nila Jeremiah Chanco, John Rex, Raver Cruz, ug ang pagkanta ug OPM hits nila Anthony Rosaldo ug Garrett Bolden. Gawas sa fans sa Queendom nga Queenies, full support ug nag-enjoy sab nga nananaw ang mga Sparkle artists. Hasta sila GMA Network Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Senior Vice President for Entertainment, Lilibeth Razonable, ug Sparkle GMA Artist Center Vice President, Joy Marcelo. Walang ang surreal talaga eh. Nakaka-overwhelm talaga. And especially, you know, performing with these girls. Wow, I'm so proud of these girls and maraming salamat for the opportunity. Wala, natapos na and we did it. At saka sobrang nakaka-proud, sobrang fulfilling lang. Masarap sa feeling na hindi lang yung pangarap namin ang natupad, kundi pangarap din nila na mapanood kami sa iisang concert. Tinignan namin yung mga sarili namin as family, friendship, grabe talaga, tulungan talaga kami dito. Hoping ang Divas nga masundan pa ang Queendom Live. Nakaka-overwhelm yung talent ng mga kasama ko ngayon. Sobrang ibang klase, talagang I'm proud to say na mga kasama ko world class. After giving birth, ito yung pinaka-bonggang-bonggang, I guess, comeback ko. We love you, Queenie! Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Mga kapuso, 21 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa tong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa tong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.